kapulisan. Dito nagmula ang ating mga bayani, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Lacandula, Macario Sakay, lahat tatak ng magtapang at matatag. Tondo na naman. At dito rin sa Tondo, dalawang Ilocano na nagbisad ng ating kilusan ng Manggagawa, Isabel de los Reyes, Gregorio Aglipay. Pagkat ang katapangan ay hindi lamang sa paglalaban kundi sa pang-araw-araw na bakbakan kontra sa kahirapan. Sa araw ngayon, sa ating panahon, ang ating bayani ay walang iba kundi si Yorme Isko, sa lungsod ng Maynila. Lumaban sa kahirapan at nagsulipat. Lumaban sa kabambangan at nag-aral ng puspusan. Lumaban sa katiwalian at nakita natin naging magpatagumpay. Dito sa harap ninyo, ako'y nangangako kasama ni Yorme at lahat ng ating konsehal, kasama ng ating vice-mayor, Aprilito at Jensa, kasama ng ating kongresista, na dadalhin ko ang tapang at sakripisyo hango ng Tondo dyan sa Senado upang ibabong muli ang lungsod natin minamahal ang Maynila. Ibagsak natin ang hindi makakatarungan na presyo. Ang disenteng trabaho ay ikaguyod, hanap buhay sa bawat pamilya, at higit sa lahat, tayo ay magkaisa. Nitong nakalipas na linggo, nahati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagtangay ng dating Pangulo Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naglasat ng isang investigasyon daan sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa akin, ang insulto sa husgado at ang habon sa soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Pumalas na po ako sa alyansa. At ako'y narito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit ninakap ako ni Isko at lahat ng konsehal ng Maynila. Maraming salamat sa inyo dito sa Tondo. Hindi ko po makakalimutan pagkakako tulad ni Isko, tulad ni Tatay Digong ay nagmula sa lokal. Alam namin ang agaran aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Mas malakas ang tenga namin sa alam ng sikmura kesa sa pagdagulan ng politika. Mas malakas ang boses namin sa pagtatanggol sa mahihina kesa sa walang tigil na sinaan at pamumulitika. Kaya sa araw na ito, sana'y nagbibigriwan si Tatay Digong ng kanyang ikawalumpung kaarawan sa piling ka ng kanyang minamahal dyan sa Davao. Pero sa halip na magdiwang siya sa Davao, siya ay nasa malayo, mag-isa, malamig, may sakit, walang alyansa, ngunit tulad natin dito ay malakas pa rin, matapang pa rin, matatag pa rin. Kaya sa araw na ito, wala tayong regalong kailangan na hiling ng nakararami na makauwi at may pagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng husgadong Pilipino. Dahil
ating minamahal na patron ng mundo, ang dakilang bata, ang ating Santo Niño. Mahal na Poon, ikaw ang nagbigay ng lakas, tapang at talino kay Rodrigo Duterte at sa mga inihalal ng bayan. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan niya ang kanyang malasakit, sinakripisyo ang sarili upang magtanggol ng Marikina at buong tapang na lumaban para sa kapayapaan ng bansa. Ngunit, Panginoon, higit sa anumang kapangyarihan, idinadalangin namin ang kanyang kalusugan. Bigyan mo po ang matanda ng sigla, ng lakas ng katawan at isipan upang patuloy niyang madama ang pagmamahal ng taong bayan kahit siya'y nawalay sa amin. Gabayan mo ang katarungan upang ligtas siyang makabalik sa piling ng kanyang bayang minamahal. At mahal na Panginoon, hiluming mo po at bigyan ng kapayapaan ang aming bayan na nagkawatak-watak na. Maraming salamat, kasiyahan nawa tayo ng Diyos.